Ang malamlam na liwanag ay bumungad sa lumang bahay na parang walang gustong makakita. Umihip ang malamig na hangin sa mga siwang ng mga bintana, kumakaluskos na parang mga buntong hininga ng mga patay. Dumating ang gabi at tahimik ang lahat. Kamusta po kayo? Isang maliit na pagpapakilala tungkol sa akin. Ang pangalan ko ay Rafe, at ang kwentong sasabihin ko sa iyo ngayon ay hindi isang ordinaryong kwento. Hindi ito mga kwentong maririnig mo araw-araw. Pero mga karanasan, alaala na hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko, hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari ito noong bata ako, kasama ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Rina. Isang maliit, sira at malungkot na pamilya, isang tahanan na walang mga magulang, tayo lang, at kung anong kapalaran ang nakalaan para sa atin. Simula nang mamatay ang nanay ko, wala na kaming maasahan. Nag-asawang muli ang aking ama, ngunit ang madrasta na yon ay hindi ang ina na pinangarap ko. Sa halip na mahalin kami, pinahirapan niya kaming parang mga katulong, parang mga taong walang karapatan, walang boses. Ang aking kapatid na babae, si Rina, ay kailangang balikatin ang lahat ng mga responsibilidad, asikasuhin ang aking bawat pagkain, bawat pagtulog. Ako naman, nakaupo lang ako at nanonood, walang magawa. At pagkatapos nang mamatay ang aking ama, muling nagbago ang aming buhay. Walang tao, walang kamag-anak. Muli, kinailangan naming kumapit sa isang kakaibang lugar, isang lumang bahay na iniwan sa amin ng aking ama. Ang bahay na yon, hindi ito tulad ng mga karaniwang bahay. Ang bahay na iyon ay nasa isang liblib at ilang na lugar kung saan tanging huni ng hangin at dilim ang aking mga kasama. At sa unang pagpunta ko doon, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang lugar na hindi ko pag-aari, isang lugar kung saan naghihintay ang mga hindi maipaliwanag na misteryo. Pagpasok namin sa lumang bahay na iyon, parang normal lang ang lahat. Pero may kakaiba akong naramdaman. Malaki ang bahay, masyadong malaki. Ang mga dingding ay gawa sa mga lumang tabla na gawa sa kahoy. Ang kadiliman nito ay nagparamdam sa akin ng hindi maipaliwanag na takot. Kahit kaming dalawa lang, ang katahimikan ng bahay na yon ay parang may nagmamatsyag sa bawat hakbang namin. Ang aking kapatid na si Rina ay palaging malakas, palaging pinoprotektahan ako, ngunit nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tuwing nakakarinig siya ng kakaibang ingay, sasabihin niya sa akin na huwag akong matakot, pero alam ko hindi lang ako, pero may nararamdaman din siyang nakakubli sa dilim. Isang gabi, nang tumahimik ang lahat, may narinig akong ingay mula sa ibaba. Isang kakaiba, hindi maipaliwanag na tunog, isang tunog na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Nagising ako, tinignan ko ang kapatid ko, pero tulog na siya, walang kamalay-malay. Bumangon sa puso ko ang matinding takot. Napagpasyahan kong tumayo at bumaba. Mabigat ang mga hakbang ko, bawat hakbang ay parang suntok sa tahimik na espasyo. Pagkababa ko, wala akong nakita. Tahimik lang ang naroon, parang imahinasyon ko lang ang narinig ko. But then, when I looked towards the window, I saw it open and a blurry figure passed Eli. Yung pakiramdam na yun, yung hindi maipaliwanag na pakiramdam hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. At ang gabing iyon ang simula pa lang. Maraming bagay na hindi ko maipaliwanag,
maraming bagay na hindi ko makakalimutan. Pero kailangan kong ikwento sa inyo ang kwentong ito dahil hindi lang ito kwento tungkol sa lumang bahay, tungkol sa mga multo kundi kwento rin tungkol sa kaligtasan, takot at mga bagay na hindi mo nakikita ng mata. Umupo ka, kumapit ka ng mahigpit dahil ang kwentong ito ay hindi mo maalis ang iyong mga mata. At tandaan, ang mga bagay na hindi natin nakikita ay kung minsan ang pinakamapanganib. Dahil ang lumang bahay na yon ay hindi kailanman naging ligtas na lugar. At ang sumunod na nangyari ay magbabago sa buhay namin ng kapatid ko magpakailanman. Kamusta po kayo? Kung ikaw ay isang bata na walang magpoprotekta sa iyo, walang mapupuntahan, alam mo ba kung ano ang gagawin? Mula nang pumanaw ang aking ina, kami ng aking kapatid na si Rina ay nahihirapan sa isang mahirap na buhay, isang buhay na walang init o katiwasayan. Nagkaroon lang kami ng isa't isa. Si Rina ang lahat sa akin. Siya lang ang taong mapagkakatiwalaan ko, ang laging nagpoprotekta sa akin, kahit na napakabata pa namin para tiisin ang lahat ng paghihirap na ito. Pero sinubukan pa rin niya. At saka dumating ang madrasta, multo siya sa buhay ko. Hindi tulad ng mga mababait na ina na narinig ko sa mga kwento, puro pambubugbog at malupit na salita ang dala niya. Tinatrato kami ng stepmother na yon na parang mga alipin sa sarili niyang bahay. Sinabi niya, kung hindi ka magtatrabaho, wala kang makakain, at ako, isang bata na kakapasok lang sa pagtanda, ay kailangang mamuhay sa paghihirap na yon. Ang mga araw na iyon ay parang isang walang katapusang bangungot. Hindi naglakas loob na magsalita si Ate Rina, tahimik lang na ginagawa ang lahat para sa akin, para hindi siya magalit. Nagtiis siya para sa akin, dahil napakabata ko pa para maunawaan ang kalupitan ng buhay na ito. But then, one day nagbago ang lahat. Namatay ang aking ama at pareho kaming walang mapagkakatiwalaan. Walang sinuman, walang kamag-anak, walang proteksyon. Isang buhay na walang iba kundi mga masasakit na alaala. Pagkamatay ng tatay ko, naiwan kaming dalawa, walang bahay, walang pera, walang kinabukasan. Si Ate Rina, na sobrang pamilyar sa akin, ay bigla na lang akong maasahan. Sinabi niya sa akin, pupunta kami, Rafay. Maghanap ng bagong lugar. Isang lugar na walang takot, walang hauntings. Ngunit makakahanap ba tayo ng kapayapaan? Pagkatapos ay nakatanggap kami ng mensahe mula sa isang kakilala ng aking ama na dinala kami sa isang lumang bahay sa Batangas. Isang malaking bahay, ngunit puno rin ng misteryo. Tandang-tanda ko ang pakiramdam nang makasakay kami sa kotse, umalis sa lugar na yon, ang lugar kung saan ako nakatira noon, para magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi isang mapayapang buhay, ngunit isang buhay kung saan ang kadiliman ay nanatili pa rin, hindi handang bumitaw. Pagdating namin sa bahay na yon, halos madilim na. Matagal kaming naghanap bago kami nakarating sa malaking gate ng bahay. Isang bahay na napapaligiran ng mga sinaunang puno, na babalot ng dilim ang bawat sulok. Sabi ni Sister Rina, dito tayo magsisimulang muli. Pero sa loob-loob ko, isa pang pakiramdam ang bumabangon. Hindi iyon pag-asa kundi takot. Isang takot na hindi ko maipaliwanag. Pumasok kami sa loob at kakaibang tahimik ang bahay. Ang mga pinto ay creak tulad ng mga daing ng isang tormented kaluluwa. Umalinggaw ang mga yapak namin sa buong bahay, pero pakiramdam ko may nakatingin. Mukhang hindi sa amin ang bahay na ito. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian.
Sinubukan ni Rina na umiti, sinasabing huwag akong matakot, pero alam kong may kakaiba rin siyang nararamdaman. Ang bahay na ito ay hindi lang isang lugar para masilungan namin. Nagtatago ito ng sikreto, isang bagay na hindi namin alam. At habang naglalakad kami ng mas malalim papasok ng bahay, nakarinig ako ng kakaibang tunog. Ang huni ng hangin sumisipol sa mga bintana, mga yabag ng hindi alam na pinanggalingan. Ang mga palatandaang ito, hindi natin mapapansin. Hindi ko alam kung ano ang kakaharapin ko sa bahay na ito. Dito ba tayo makakatagpo ng kapayapaan? O ito ba ay isang turning point lamang para sa mga bagong bangungot? Ang bahay na ito, tulad ng isang halimaw na naghihintay, ay nilalamon ang lahat ng aming pag-asa. At sa pinakamadilim na gabi mauunawaan natin na may mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit mas nakakatakot kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Simula pa lang ito, at unti-unting mabubunyag ang mga sikretong nakatago sa bahay na ito. Manatiling nakatutok upang makita kung makakaligtas tayo at makatakas sa kadilimang ito. Pagpasok namin sa bahay, hindi ko makakalimutan ang unang naramdaman ko. Lumangit-ngit ang malaking pinto na parang nagpoprotesta sa aming pagpasok. Hinawakan ng mahigpit ni Rina ang kamay ko, pero ramdam ko na may kakaiba din siyang nararamdaman. Sa unahan, ang bahay ay malawak at madilim, isang tanawing ganap na kabaligtaran ng aming naisip. Ito ay hindi isang normal na bahay, ngunit isang wasak na kastilyo kung saan ang oras ay tila tumigil. Ang kulay abong mga dingding, ang mga sirang bintana, at ang mabigat na hangin. Ang lahat ay tila na-suffocate sa amin. Ang mga pagod na leather na upuan, ang pagbabalat ng pintura sa mga dingding na para bang ilang dekada nang inabandona ang bahay. Pero hindi lang iyon, ang nakahinga ako ng maluwag, ang dilim na tila bumabalot sa buong kalawakan. Ang bahay na ito ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Malawak na kwarto, walang nakikitang tao. Isang nakakatakot na katahimikan. Tanging ang mga yapak lang namin ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit ang mga alingaw-ngaw na iyon ay tila hindi kayang basagin ang pader ng katahimikan na nilikha ng bahay na ito. Sa ilalim ng madilim na liwanag mula sa mga parol, mas lalong nagdilim ang kadiliman sa loob ng bahay, na para bang pumapasok kami sa isang hindi nakikitang espasyo kung saan walang daan palabas. Nauna nang naglakad si Ate Rina, walang sinasabi, tahimik lang na pinagmamasdan ang paligid. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya, pero hindi niya pinahalata. Gusto niyang makaramdam ako ng ligtas, ngunit paano ko kapag ang bahay na ito ay parang black hole, laging handang lamunin kami. Pagpasok namin sa bahay, naramdaman ko ang pagbabago. Parang tumatagos sa akin ang mga pader, bawat hakbang ay parang mas kinakabahan ako. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kakaibang tunog na aming narinig. May mga ingay na nagmumula sa ibaba, mga langit-ngit na hindi alam ang pinanggalingan, na parang may gumagalaw sa dilim, pinagmamasdan kami mula sa isang sulok na hindi namin makita. Naglakad si Rina patungo sa bintana, at biglang umihip ang malakas na hangin, dahilan para otomatikong bumukas ang bintana. Nagulat ako sa nakita, nanlaki ang mata ko, nakatingin sa dilim sa labas. Walang iba kundi hangin at dilim. Pero naramdaman kong may mga invisible na mata na nakatingin sa amin, sumusunod sa bawat hakbang. Hindi lang iyon. Isang gabi, habang nakaupo kami para kumain, isang malakas na ingay ang nagmula sa sala.
Lumingon sa akin si Rina, puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Narinig mo ba yun? Bulong niya. Pero tumango na lang ako dahil narinig ko rin. Mga yabag, mabigat na paghinga, pero pagpasok namin sa sala walang tao. Lumingon kami at biglang sumara ang pinto sa bahay na yumanig sa buong bahay. Ang ingay ay hindi na ako makahinga, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ang mga kakaibang pangyayaring ito hindi maaaring nagkataon lamang. There was something very scary about this house. Gabi-gabi, naramdaman namin ang presensya ng isang bagay na hindi nakikita, na parang may nakatingin, gumagapang papalapit sa bawat hakbang. Para akong nabaon sa dilim, bawat maliit na tunog, bawat sipol ng hangin sa labas ng bintana, ay nagbibigay sa akin ng goosebumps. Pero ang pinakakakaiba ay kahit hindi sinabi ni Rina, alam kong malinaw, naramdaman niya rin ito gaya ko. Nang gabing iyon, nang kami ay natutulog, nakarinig ako ng bahagyang paglangit-ngit na nagmumula sa ibaba. Hindi nagising si Rina, pero nakaramdam ako ng pagkabalisa, parang may papalapit, naghahanda sa pag-atake sa amin. Tumayo ako, tahimik na naglakad pababa, habang ang puso ko'y kumakabog sa dibdib ko. Ngunit pagdating ko sa sala, tanging kadiliman lang ang nakita ko, walang iba kundi nakakatakot na katahimikan. Nang mga sumunod na araw, hindi na kami nakatiis. Kakaibang mga kaganapan, mga supernatural na mga palatandaan ay patuloy na naganap na ginagawa tayong lubos na nalilito. Hindi na kami nakapag-usap ni Rina tulad ng dati. She always tried to stay calm, pero alam ko pareho kaming natatakot. Itong bahay, hindi lang kanlungan. Isa itong bitat. Marahil mali ang iniisip natin na ang paglipat dito ay isang bagong pagkakataon. Dahil sa bahay na ito ang dilim na yon ay ayaw pa rin kaming pakawalan. Ito ay simula pa lamang ng mangyayari. Lumipas ang mga araw, parang nilalamon na kami ng bahay. Sa bawat araw na lumilipas, bumibigat ang hangin sa paligid namin. Lahat ng bagay sa bahay ay tila bahid ng dilim na hindi maipaliwanag ng sinuman. Sinubukan naming humanap ng paraan para mabuhay, ngunit hindi pareho ang mga bagay. Lalong lumakas ang pakiramdam na yon, yung pakiramdam na may nagmamatsyag sa bawat galaw namin. Nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang tunog na hindi ko maipaliwanag. Mga ingay na nagmumula sa madilim na sulok, mga yabag ng hindi kilalang pinanggalingan, ngunit nang lumingon ako walang tao. Minsan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. May narinig lang akong mahinang kaluskos na parang may gumagalaw sa hallway. Paglabas ko, tahimik ang lahat. Ngunit pagkatapos, isang partikular na gabi, habang nakatayo ako sa bintana na nakatingin sa labas, nakita ko ang isang anino na gumagalaw pabalik-balik sa kadiliman. Noong una, akala ko ay nakikita ko ang mga bagay. Ngunit pagkatapos ay lumitaw muli ang figura. Ito ay isang babae, malabo ang anyo, may pilak puting buhok, nakabitin sa likod, naglalakad sa kadiliman na parang multo. Ang mga hakbang na yon ay napakabagal, napakagaan, ngunit may kakaibang atraksyon. Hindi ko maalis ang tingin ko sa imaheng iyon. Kahit gusto kong umiwas ng tingin ay hindi ko magawa. Tinawag ko si Rina, ngunit nang dumating siya, nawala ang figura. Tumingin sa akin si Rina, pagkatapos ay tumingin sa labas, ngunit wala akong nakita. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Tanong niya na may pag-aalalang ekspresyon.
pero alam ko hindi ako nananaginip. Ramdam ko ang presensya niya, ang lamig ng pakiramdam, ang pakiramdam na parang may nakatayo sa likuran ko, pinagmamasdan ang bawat paghina ko. Nagsimula kaming mawalan ng antok ni Rina. Gabi-gabi, kakaibang figura ang lumilitaw, kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw. May mga pagkakataon na akala ko nababaliw na ako, ngunit ang mga pangyayaring ito ay hindi maaaring imahinasyon ko lamang. Wala akong maipaliwanag, ngunit alam ko ang isang bagay na sigurado, hindi kami nag-iisa sa bahay na ito. Sinubukan naming harapin ito, ngunit sa tuwing nahaharap kami sa mga hindi pangkaraniwang bagay na ito, pakiramdam namin ay mas maliit at mas maliit. Ang bahay na ito, hindi lang malamig na pader ang laman nito, kundi may mga maiitim na lihim na hindi namin alam. Sinusubukan kami ng mga hindi nakikitang nilalang na yon na salakayin kami at walang paraan upang makatakas. At pagkatapos, isang araw, nang ang lahat ay hindi na makontrol, isang kamag-anak ng aking ama ang bumisita at binigyan ako ng isang rosaryo, isang kadena ng mga krus, upang protektahan ako mula sa masasamang puwersa. Ito ay makakatulong sa iyo, sabi niya sa isang seryosong boses, ngunit dapat mong itago ito sa iyo. Huwag itong mawala. Ito ang tanging bagay na makapagpoprotekta sa iyo mula sa kadiliman. Tinanggap ko ang rosaryo, ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Makakatulong ba talaga ito sa atin? Maiiwasan ba ng isang simpleng rosaryo ang mga madilim na puwersang ito? Ngunit walang ibang paraan. Sa rosaryo at sa isa't isa lang tayo maasa. Kinabukasan, hindi ako naglakas loob na tanggalin ang rosaryo sa aking mga kamay. Nakaramdam ako ng kaunting panatag, ngunit puno rin ng pagdududa. Napagdesisyonan namin ni Rina na alamin ang lahat tungkol sa bahay, tungkol sa mga kakaibang nilalang na nakasalubong namin. Natagpuan namin ang mga palatandaan ng isang misteryosong presensya sa mga lumang pader na ito, hindi maipaliwanag na mga marka, mga kakaibang imahe na maaari lamang makita sa dilim. Sinubukan naming protektahan ang aming mga sarili, ngunit hindi namin maiwasang maramdaman na para bang may laging nakatayo sa aming tabi na nagmamasid sa aming bawat kilos. Isang gabi, pagkagising ko sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig ako ng kalabog mula sa ibaba. Ang tunog ng hangin, ang tunog ng mga yaba. Hindi ko napigilan, kailangan kong bumaba at tingnan. Sinundan ako ni Ate Rina, pero kitang-kita ko na pareho kaming natatakot. Bumukas ang pinto ng sala, ngunit walang tao. Kadiliman lang, at ang lamig ng pakiramdam. Hinawakan ko ng mahigpit ang rosaryo sa aking kamay, nagdarasal na protektahan kami nito. Pero habang naglalakad ako papunta sa sulok ng kwarto, I saw her. Ang matandang babae na may puting buhok, nakatayo doon, sa ilalim mismo ng madilim na liwanag. Lumingon siya sa akin, walang buhay ang mga mata niya, walang katapusang hukay. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako roon, nakatingin sa mga matang iyon, at isa lang ang nasa isip ko, malakas ba ang rosaryo na ito para maitaboy siya? Ngunit paano kung hindi ito sapat na malakas? Kung walang makapagliligtas sa atin sa kadilimang ito? Hindi na kami makatakbo. Ngayon ang bahay na ito ay ganap na sumakop sa amin, at ang mga hindi nakikitang nilalang ay hindi pa rin umaalis.
Sa paglipas ng mga araw, ang katahimikan sa loob ng bahay ay lalong nagpabagabag sa aming pakiramdam. Ang mga kakaibang fenomena ay naging mas at mas malinaw at walang makapagpaliwanag nito. Ang dilim na iyon ay hindi lamang tumakip sa kalawakan, kundi kumalat din sa ating isipan. At alam ko kung wala tayong gagawin, hinding-hindi natin ito matatakasan. Si Sister Rina, sa mga gabing walang tulog, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kasaysayan ng bahay na ito. We decided to investigate, to look for clues about what had happened here before. May nakatira ba dito? O ang bahay na ito ay isang desyerto na lugar, nakalimutan sa paglipas ng panahon? Pumunta kami upang makipagkita sa mga lokal. Noong una, ayaw nilang magbahagi, ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Sister Rina, sinimulan nilang ibunyag sa amin ang mga lumang kwento. Mga kwentong walang nangahas magkwento, mga babala na kahit ang mga tao dito ay kinatatakutan. Sinabi nila na ang bahay na ito ay dating tahanan ng isang supernatural na nilalang. Isang kakaibang nilalang na ang mukha ay hindi nakikita ng sinuman. Ang mga tao sa lugar ay nakasaksi ng kakaibang fenomena na nangyayari sa paligid ng bahay na ito sa loob ng maraming henerasyon. At ang mga naglakas loob na manirahan doon hindi makapagtagal. Iisa lang ang wakas ng mga nakatira sa bahay na iyon at iyon ay ang pagkawala. Marahil kami na ang susunod. Ang bahay na ito ay hindi isang ligtas na lugar. Ito ay kinuha ng isang madilim na puwersa. Isang puwersa na hindi kayang harapin ng sinuman. Walang makalaban. Nang marinig ko ang mga kwentong iyon, nakaramdam ako ng takot. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ngunit lahat ng bagay sa bahay na ito, kung ano ang naranasan namin, pinaniwalaan ako sa pagkakaroon ng hindi nakikita, hindi maipaliwanag na mga bagay. Nagpasya kaming umalis. Ang bahay na ito, kasama ang lahat ng madilim na lihim nito, ay hindi na isang ligtas na lugar. Hindi na kami maaaring tumira rito habang nakakubli pa rin ang mga aswang na iyon sa paligid namin. Pero kahit umalis na kami, hindi pa rin bumibitaw ang dilim. Nag-impake na kami ni Rina ng mga gamit namin, naghahanda ng umalis ng gabing iyon. Ngunit sa paglabas namin, isang malamig na hangin ang umihip mula sa kung saan na nagdala ng isang bangungot. Naririto ang mga tunog, malabong mga figura, lahat na parang ayaw ng bahay na ito na umalis kami. Pagpasok namin sa gate, may lumitaw na figura sa harapan namin. Siya iyon, isang matandang babae na may puting buhok, nakatayo sa harap ng pinto. Ang walang laman ng mga mata ay nakatingin sa amin. Hindi nagsasabi ng isang salita. Hindi bumitaw ang dilim at hindi kami makatakas. Wala kaming ibang pagpipilian. Iminungkahi ni Rina na magpatingin sa isang lokal na manggagamot na narinig niya. Isang lalaking makakatulong sa mga pinagmumultuhan ng supernatural. Wala na kaming mawawala, kaya nagpasya kaming puntahan siya. Ang manggagamot ay isang matandang lalaki, misteryoso at tahimik. Nakatira siya sa isang maliit na bahay, na para sa akin ay isang lugar ng mga sinaunang lihim. Nang sabihin namin sa kanya ang tungkol sa mga kakaibang fenomena na naganap sa bahay, hindi siya nagulat. Ang bahay na iyon ay hindi isang lugar para sa mga tao. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at mabagsik. Hindi madaling itaboy ang mga nilalang na iyon. Pero kung gusto mo talaga silang labanan,
dapat mong gawin ang sinasabi ko. Ipinakita sa amin ng manggagamot kung paano protektahan ang ating sarili. Binigyan niya tayo ng mga sagradong bagay, maliliit na krus, at mga panalangin na dapat nating sabihin kapag kaharap ang mga nilalang na iyon. You can't fight them alone. Pero kung talagang naniniwala ka, kung talagang desidido ka sa kakalang makakaligtas. Bumalik kami sa bahay. Mahigpit ang yakap namin ni Rina sa isa't isa, desididong hindi kami mahulog. Hindi tayo pwedeng umalis ng tuluyan, hindi tayo mabubuhay sa takot. Hindi tayo matatalo ng bahay na yon kung malakas tayo. Ngunit magkakaroon ba tayo ng sapat na lakas upang labanan ang di nakikitang mga nilalang na ito? Sapat na kaya ang krus, ang mga panalangin, para protektahan tayo mula sa kasamaang bumabagabag sa atin? Bumalik kami sa bahay. At ang kwento natin, kakasimula pa lang. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng aming pinagdaanan, nakahanap kami ng ligtas na lugar upang simulan muli ang aming buhay. Isang maliit at kakaibang bahay na matatagpuan sa gitna ng luntiang mga bukid, tila walang makakasira sa amin dito. Walang kakaibang ingay, walang anino na sumusunod sa amin. Nakahinga kami ng maluwag, ngumiti ulit. Matagal na panahon na rin simula nang maramdaman namin ang kapayapaan. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang isipin ang lumang bahay na yon ang nangyari. Kahit nakaalis na kami ay parang nandoon pa rin ang anino na yon. Yung feeling na parang may nakakubli pa kung saan sa dilim, naghihintay ng pagkakataong bumalik. Lumipat kami dito sa pag-asang magsimula muli. Pero hahayaan ba talaga tayo ng nakaraan? Maglalaho ba talaga ang mga alaalang iyon, ang mga anino? And then, one night, when everything is quiet again, bigla akong nakarinig ng kakaibang ingay mula sa loob ng bahay. Isang mahinang langit-ngit na parang mga yabag na gumagalaw, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito mula sa loob ng bahay. Galing ito sa kung saan sa paligid namin sa bakuran sa dilim. Napatingin ako kay Rina pero tahimik lang siya, walang sinasabi. Narinig din niya. Tahimik pa rin ang lahat, ngunit isang bagay ang hindi ko maitatanggi, ang kadiliman na aming tinakasan, ang pagmumulto sa lumang bahay na yon, ay sumusunod pa rin sa amin. Baka hindi natin ito matatakasan. Ang bahay na ito talagang ligtas ba itong lugar? O isa lang ba itong hakbang, pansamantalang paghinto, bago natin harapin ang mas matitinding hamon? Nagbago na kami, pero marahil, hindi pa kami handang harapin ang idudulot ng buhay. Ang mga kakaibang palatandaan ay nagsimulang lumitaw muli, hindi nakikita, hindi maipaliwanag ng mga fenomena, na nagtulak sa amin sa isang estado ng pag-igting at pagkabalisa. Hindi kami mapakali, hindi mamuhay ng normal. Ang dilim na iyon ay laging nakatingin sa amin, kahit na akala namin ay nakatakas na kami. Malamang hindi dito nagtatapos ang kwento natin. Dahil hanggat hindi bumibitaw ang dilim na iyon, patuloy pa rin itong hahabulin. Kakayanin ba natin ang mga darating na hamon? Magagawa ba nating protektahan ang ating sarili mula sa mga hindi nakikitang nilalang na nakakapit sa atin, mula sa kasamaan na hindi natin nakikita ng ating mga mata? Noong nagpasya kaming magsimulang muli, akala ko ito na ang wakas. Ngunit ngayon naiintindihan ko na ang aming naranasan
ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay, isang digmaang hindi matatapos. At nang sumapit ang gabi, nang natakpan ng dilim ang bawat sulok, muli kong narinig ang mga tunog na iyon. Ang mga ito ay mga paalala, mga tawag mula sa nakaraan. Ang ating kwento ay hindi lamang tungkol sa mga di nakikitang nilalang, tungkol sa mga multo na bumabagabag sa atin, kundi tungkol din sa kaligtasan, tungkol sa pananampalataya at pag-asa. Ngunit maaari ba nating labanan ang kadilimang iyon magpakailanman? Matatakasan ba natin ang nakaraan o hahabulin tayo nito hanggang sa dulo ng ating buhay? Sarado ang pinto ng maliit na bahay. Isang malamig na hangin ang umihip sa siwang. At ang dilim ay naroon pa rin. Pumasok kami pero ang dilim hindi bumitaw.